Kani ato sa kauluhan. Unya ato siya hakuhan karon og kuan kuminto kalabot na usab sa dilikan ni Pagayon diri mismo sa ato siyudad kay usa sa pinaka kulitan diri sa ato dagmayan gipahadayon og lupit na nini kini magyud pag-promote sa natad sa gutanan eco-tourism og galakip na kini pagprotektar sa ato kinayahan atong makauban karon bumbo ini si Manong Ernie, former Senate President. Dito masila sir, good morning, live po tayo sa Bombo Radio, kasama natin yung ating anchorman si Bombo Edwin na IRC. Unang-una, nais natin na marinig ng ating taga-subaybay sa Bombo Radio ang mensahe ng dating Senate President na si Ernesto Manong Ernie Masida hinggil sa ginagawa ngayon na Third Island Mindanao Congress ng Vice Mayor's League of the Philippines, sir. Maayong buntag sa tanan sa Bombo Radio. Ito po si Manong Ernie Masida. Nag-guest speaker ako dito sa Vice Mayor's Convention. At matagal na naman akong pumupunta rito sa Butuan at Surigao. At binabati ko po kayo lahat na maayong buntag. At sana mabuti ang kalagayan ninyo. At sana lahat kayo ay may trabaho, may negosyo para bumuti-buti ang buhay natin. At kung ano man problema po, ay handa naman ako tumulong na mabigyan ng solusyon ng ating mga problema. By the way, sir, no? Ano yung masasabi mo dito sa Butuan as one invited guest speaker? Then, isa itong pabihirang pagkakataon kasi na dito sa Butuan gaganapin itong isang malaking activities na gaya nito, sir. Well, masaya ako na dito nga ginawa ng Vice Mayor dito, mahigit 500 yung kanilang participants. At of course, nakatulong ito sa tourism ng Butuan at nakita nila na progress ng Butuan. Maganda yung mga kalye at mausay pa ng traffic dito, walang traffic. At itong mga convention na ganito, dapat ay lakarin ng tourism official na madala rin sa Butuan para makita nila ang progression ng Butuan. Sir, yung tema ng tema ngayon, no? Itong Vice Mayor's League of the Philippines focusing on protection of environment. Pero di inis natin sa naman na no? Sa panahon na rin until now, alam mo rin kung gaano man karamdaman yung palabas, no? In terms of illegal logging, yung tinatawag natin. Ano kaya sa tingin mo, sir, yung dapat gawin ng ating pamaraan? Ano kaya ng ating taga-nino? Itong sa ganoon ay talagang masugpo ang mga pangyayari tulad nito? Well, mabuti nga na yan ang tema nitong Vice Mayor's Convention at para maitulak yung ecotourism at kailangan naman ang Pangulo, banggit siya na naman ng isang araw, galit siya, ipakukulong niya yung mga illegal loggers. Dapat ipatupad niya sa PNP. At yung nahuli ng isang linggo dito na maraming mga troso, kailangan ay ngayon imbestigahan at paliwanag yung mga DNR employees dito kung paano na kalusisyon sa aming bayan na tinangan dito sa Luzon River. At wala tayong kailangan bagong batas. Nandiyan ang batas, hindi na laging illegal yan. Kaya kailangan lang draft the whip ang presidente sa DNR, Secretary Paris, sa mga Pedro, Cesar, na gawin ang trabaho. At ganoon din, utusan na niya agad ang PNP na hulihin at yung mga huli tumatong. By the way, sir, no? Ano yung, kasi isa sa pinupromote talaga ngayon ng pamahalaan lokal dito sa Butuan, hindi din dito sa naganapan na Vice Mayor's League of the Philippines. Paano kaya sir matutulungan ninyo one of the national officials na may promote yung tourism dito sa Butuan at Caraga? Well, unang-una meron akong column sa Philippine Star. So, susulat ako ng balita na maganda ng Butuan, maganda ng Agusan, maganda ng mga daan, at marami dito mga resort na magaganda. Pinunta ko kahapon halimbawa sa Agway, Dalgal Sur, yung White Beach na, yung tinatawag ng Boracay
kailangan ng publicity, kailangan ng promotion. At mabuti naman ang maraming ng flight ngayon at aeroplano, kapag importante. At maganda naman itong hotel dito na mo. Of course, kailangan pa karagdagan ng hotel dito sa Carabaruso. Okay, kung mo yun, no? Muna ito na nakaupan ko si former Senate President Ernesto Idong Masidang. By the way, sir, no, kunting ako nagsiguro ngayon, nag-kunting payagin kasi nakikita namin na during the impeachment trial of Chief Justice Corona, lagi kang nandun, no, sa Senate. So ano, sir, yung observation nyo, kasi ngayon ipatuloy pa rin yung ating GBC sa pag-anak, no, pag-tanggap ng mga nomination doon sa pagiging Chief Justice. Are you in favor, sir, na sunod sa sinasabi na kailangan may live coverage sa pag-apili ng Chief Justice Lawrence sa interview? Yes, of course. Live coverage, ibig sabihin, open sa publiko para makita kung ano yung nag-usapan. At sa totoo lang, hindi lang JBC, pati yung mga cabinet meeting, pati yung mga committee meetings ng Senado, pati yung mga hearing ng mga korte, dapat live coverage lahat. Pero sir, ano yung sa tingin mo, yung verdict ng former Senate Corona, ito ay karapat-dapat o based on the evidence? Well, sa totoo lang, nung una, ay mahina evidence ng prosecution, pero nung naging torno, turn of the defense, ay nagkamali-mali sila, tinawag nila si Conchita Carmen Morales at naging na nagbukas ng deposito ni Chief Justice Corona. Tapos tumawa pa si President, siya nag-walk out at tumamaan loob ni Senate President ng Senador. So, kung siya man ay nakumbit, kasalanan na rin yan, kasalanan ng defense. Sir, being a former Senate President, are you in favor na kailangan yung magiging susunod na Chief Justice yung galing doon sa Lord mismo at hindi pwedeng yung tagalabas? Pwede yung tagalabas kung merong outstanding o talagang magaling na tagalabas. Pero sa nakikita kong 45 nomination ngayon, wala naman talagang magaling na magaling. So, kung walang magaling na tagalabas, mas mabuti na rin na insider na dahil alam mo yung trabaho. Pag nagtalaga ka ng tagalabas sa Chief Justice, una, mag-aaral pa siya ng sistema pangalawa, ay kailangan magtrabaho siya na gusto para makakuha niya ang respeto ng kooperasyon ng mga incumbent justice. Kasi medyo may resistance siya dahil hindi sila napili outsider. So, mas mabuti kung insider, will immediately be accepted by the other justices. At pangalawa, alam ng mga trabaho. By the way, Mr. Senator, are you in favor, sir, doon sa nomination ni Mayor Commissioner Giminares at saka DOJ Secretary Laila De Lima? Well, para sa akin nga, ako ay in favor ng insider of justice. Kung maaari, huwag muna ng outsider. Halimbawa, gusto si Noynoy i-appoint si Linares o si De Lima, ay di mag-appoint siya na insider na Chief Justice, yung vacanting Associate Justice, ibigay niya si Linares o kay De Lima. Yan ang magandang system. How about sa itong Senior Chief Justice na si Carbia, na siyang upo ngayon na OIC, President Mo? Well, the tradition yan, since he is the Senior Associate Justice, siya ang acting. At kung mag-decision si Noynoy Aquino na siya ang gawing permanent CJ, okay na rin kasi follows tradition. So, last question, no, sa mensahe mo na gusto mo parating doon sa titig kapatilig dito sa Butuan at Caraga Region at sa ibang karatig probinsya na naabot ang ating sila. Yes, ito po si Manong Ernie Maceda. Ako po ay handa uli na maglingkod sa inyo at para pagturuan natin na bigyan ng solusyon ng ating mga problema. Ang ibig ko po sabihin, ako ay kinukuha ng una ng kandidato sa pagkasunod ulit at kung yan ay tatanggapin ko at tayo po tatakbo ulit para kung tayo mananong siya doon, malaki ang maitutulong natin dito sa Butuan at sa Caraga.
Okay, so kung mo si former Senate President Ernesto Mano Masina, isa sa mga gimitahan, may mong guest speaker sa katapusan ng adlaw, no? Sa atong pagayon sa 3rd Island Bilang Congress sa Vice Mayor's League of the Philippines, diri mismo sa Sinumbahay, ng atong siyudad sa Butuan. Ayun, dire, ikan mismo diri sa tunay utangan, o galang sa Bumbuhanay Big Time Program, Bumbo Rintangan. Basta Radio, Bumbo! Thank you very much. Ano pangalan? Ray. Ray Santos. Ray Brangan. Brangan. Ang stateside natin yun. Ray Brangan. Maki. Mukhang stateside. Ang NBA player. Talaga. Hindi ko pa